Ang kahusayan, competence at kasipagan diligence ay sumasaklaw sa kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga at mga personal na katangian ng isang hukom na kinakailangan upang mahusay at mabisang magampanan ang kanilang marangal na tungkulin na magbigay ng katarungan ng patas at objektibo. Ang kahusayan ay ang kakayahang gampanan ang mga tungkuling hudisyal at administratibo ng mahusay at mabisa. Ang kasipagan ay ang tuloy-tuloy at taimtim na pagsisikap ng isang hukom na gampanan ang kanilang mga tungkuling hudisyal at administratibo sa paraang pumipigil sa pagkaantala, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Section 1. Pangangailangan ng pinakamataas na profesional na kahusayan at kasipagan. Ang isang hukom ay dapat maging tapat sa kanyang mga opisyal na tungkulin at panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng profesional na kahusayan at kasipagan. Section 2. Katapatan sa mga tungkuling hudisyal. Dapat ilaan at ipagpatuloy ng isang hukom ang kanilang mga profesional na aktibidad sa paraang naayon sa wastong pagtupad ng kanilang mga hudisyal na tungkulin at responsibilidad na kinakailangan hindi lamang ng pagsusulat ng mga desisyon kundi pati na rin ng iba pang mga gawaing may kaugnayan sa tanggapang hudisyal. Section 3. Paggawa ng desisyon. Ang isang hukom ay dapat personal na sumulat ng lahat ng mga desisyon at resolusyon batay sa mga katotohanan at mga batas, panuntunan at jurisprudensya. Section 4. Tungkulin na tiyakin ang mabilis na paglutas ng mga kaso. Sa pagtupad ng mga tungkuling hudisyal, ang isang hukom ay dapat sumunod sa mga itinakdang panahon upang kumilos o magdesisyon gaya ng nakasaad sa konstitusyon, batas at mga panuntunan. Ang isang hukom ay may pananagutan para sa mabilis at mabisang paglutas ng mga kaso. Section 5. Patuloy ng pagpapabuti ng karirang hudisyal. Upang mapanatili at mapahusay ang profesional na kahusayan, ang isang hukom ay dapat gumawa ng mga makatwirang hakbang upang mapabuti ang kanyang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga na kinakailangan para sa wasto at mabisang pagganap ng kanyang mga tungkulin. Ang isang hukom ay dapat manatiling napapanahon, updated sa mga kaugnay na pag-unlad sa larangan ng batas, kabilang ang internasyonal na batas at mga pamantayan. Dapat silang maging mahusay sa paggamit ng mga teknolohiya na kagamitan na makatutulong sa pagtupad ng kanilang mga tungkuling hudisyal at administratibo. Maaaring gumamit ang isang hukom ng mga kagamitan ng artificial intelligence para lamang sa pananaliksik ng mga may kaugnayang legal na otoridad. Ngunit dapat palaging patunayan ang mga sanggunian bago wastong banggitin ang mga ito sa kanilang mga desisyon. Section 6. Etikal na paggamit ng teknolohiya at artificial intelligence. Ang paggamit ng isang hukom ng mga teknolohikal na kagamitan at inobasyon ay dapat naayon sa mga pangunahing karapatan ng mga gumagamit ng korte at mga tauhan ng korte, pati na rin sa mga etikal at profesional na pamantayan, gaya ng maaaring pahayag ng korte. Ang isang hukom ay dapat maging maingat at masinop sa paggamit ng teknolohiya at artificial intelligence na isinasaisip na ang mga ito ay mga kasangkapan lamang upang tulungan sila sa pagpapatupad ng kanilang mga hudisyal na tungkulin at hindi kailanman dapat palitan ang sariling pangunawa at pagpapasya ng hukom, lalo na sa pagsusulat ng mga desisyon at resolusyon. Section 7. Responsable at mabisang pamamahala ng korte. Ang isang hukom sa kanyang regular o umatong kapasidad ay dapat maging responsable at mahusay sa pamamahala ng kanyang korte ng mga kaso, ari-arian at mga tauhan nito upang matiyak ang malinaw, mabisa at mabilis na paghahatid ng mga serbisyo ng korte. Section 8. Tungkulin na tiyakin ang mabilis, maayos at mabisang paglilitis sa korte. Dapat tiyakin ng isang hukom ang mabilis, maayos at mabisang daloy ng mga paglilitis sa korte at iwasan ang pagkaantala sa paglutas ng mga kaso. Sa lahat ng paglilitis sa korte, dapat panatili ng isang hukom ang kaayusan at kagandahang asal at dapat maging mapagpasensya, kagalang-galang at magalang sa lahat ng oras gamit ang nangangkop na pananalita at dapat hilingin ang katulad na pag-uugali mula sa mga tauhan ng korte, mga abogado at iba pang gumagamit ng korte. Section 9. Pagdulog ng mga hinaing at rekomendasyon sa mga tamang otoridad. Ang isang hukom ay dapat idulog ang mga hinaing at rekomendasyon na may kaugnayan sa mga operasyon
ng korte sa pamamagitan lamang ng mga wastong otoridad ng korte. This is based on 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability.